no, yung aking announcement ay warning po yon, no, na unti-unti madisiplina po tayo sa oras. Mahalaga po kasi yung oras no? Dahil ina-avoid ko po na matagal tayong nasa loob na ito na nakakulong, no? Dahil yung ventilation po. Since safe naman, lahat naka-face mask, naka-face shield. Ako lang naman ang hindi ay wala namang umuubo dyan, di ba? At malayo naman po ako nagsasalita sa inyo. Okay. For 8 weeks po, ay sinisiris po natin ang aklat ng John, sa Book of John. No? At alam natin sa ating pag-aaral na si Jesus po ang Messiah. Ibig sabihin siya ang Kristo, siya yung pangakong tagapagligtas. No? Siya yung sinasabi ng mga propeta sa Old Testament na papadala ng Diyos sa Israel ang tagapagligtas po. No? Ibig sabihin, yung kaisa-isa niyang anak. Today ay nakita natin sa ating pag-aaral, no, na yung ministry po ng Messiah, no, yung person and the ministry of the Messiah, na isang bagay po na napakasarap pag-aralan po. Yung sabi ko nga po sa inyo, fascinating, no? Most fascinating, no, overview perspective na napakagandang idea, no, na makakatulong po sa atin upang maunawahan natin ang glory ng ating Panginoong Jesucristo, no, yung the glory of our Lord Jesus Christ, yung kalwalatian. At gusto kong i-remind po kayo na si Apostle John ay isinulat ang Gospels for one purpose. No? Sa anong purpose po? Na and is the Son of God, that you may believe that, and that believing you may have life, eternal life in His name. So, sabi nga ni John, ay naisulat to sa isang purpose, no? Isang layunin, na ipakita sa atin na si Jesus na taga Nazareth, ang anak ng Diyos. Siya yung sinasabi po ng Old Testament prophet na ito yung Messiah, na kapag ikay nanampalataya sa Kanya, sa iyong buhay, magkakaroon ka ng buhay. Buhay na walang hanggan. Because in Him was life. Amen? He is the light of men. Maliwanag po, mga kapatid. At isinulat din po yan upang magamit po natin for evangelistic purposes. Na sa ating paghayo ay lagi natin ipapayag si Jesus ang pag-asa mo. Si Jesus ang ipinadala ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba dyan? Yan po yung purpose po ng Book of John. At ang Gospel of John po is a collection of evidences. No? Evidences concerning the Lord Jesus Christ to prove His deity and His humanity. Para ipakita po na siya ay Diyos at tao. Ay kapag hindi mo tinanggap si Jesus Christ na tao, ay hindi ka maliligtas. Ibig sabihin, mali ang pananampalataya mo. Kapag tinanggap mo siyang Diyos lang, hindi ka pa rin maliligtas kasi mali ang pananampalataya mo. Liwanag po. Mayroong mga religious group kasi na sinasabi, tao lang yan, hindi yan Diyos. Hindi mo ba? Imposible sa Diyos na maging tao. No? Nakakapagtaka. Imposible daw yun Nagkaroon nga ng mundo No? Sa pamamagitan lang ng salita, tapos yung maging tao pa, imposible ba sa Diyos yun? So that means, sa ating pananampalataya po, ay si Jesus ay 100% na Diyos at siya ay 100% na tao. Amen? Sa three distinct person of the Trinity, si Jesus Christ lang ang may dual nature. Dalawang kalikasan. Siya'y Diyos at siya'y tao. Amen po ba dyan? Nag-aralan natin, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa tatlong yon, siya lang ang nagkatawang tao. Maliwanag po? At alam natin kung bakit kailangan magkatawang tao upang magkaroon dugong tumagis
Merong may offer na sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen? Hindi nakikita. Ngunit nakita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Maliwanag po? Okay. So, ang Gospel of John is proof of deity of Jesus Christ. Na-experience din natin for 8 weeks, pinag-aralan natin in chapter 1, na meron siyang 18 verses, di ba? From verse 1 to verse 18. Ay ito'y testimony ni Apostle John at ni John the Baptist himself. No? Pinapakita ni Apostle John na ito si John the Baptist. No? Siya yung forerunner. At makikita natin, ay sabi nga, ito yung opening verses, yung 18 verses na ito, na sinasabi ni Apostle John, pinapatuto niya na ang salita o yung the Word, who is Jesus Christ, is God, with God. Amen? Na siya ang Diyos, kasama niya na ang Diyos noong una pa man. Maliwanag po? Then, the Bible says, created everything. He is the light, He is the life. All of those things are part of that verse 18, from 1 to 18. Maliwanag po, yun yung ating napag-aralan. At ang sabi nga po sa verse 14, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No? Ito po yung ine-expound ni John sa verse 14, na ang salita ay nagkatawang tao, ay Diyos at kasama na ng Diyos noong una pa man. Before the creation, nag-e-exist na po siya. Pinag-aralan natin pre-existence, the coexistence and co-equal of God. Excuse me. So matapos po na pinresent ni John the Apostle yung testimony niya about Jesus Christ from verse 1 to 18, then in verse 19, we have the testimony of the greatest of Old Testament prophet, the greatest man who had ever lived during their time, who is John the Baptist, the great and the last Old Testament prophet. Gusto kong tandaan nyo muli, for 400 years, no? 400 taong silent ang Diyos, walang propetang nangangaral. At bigla-bigla pong lumitaw si John the Baptist. At ang sinasabi, repent and be baptized, for the kingdom of God is at hand. Narito na. No? At si John the Baptist, ang the first preacher of Jesus Christ. Siya ang unang preacher na nangangaral noong panahon po ni Jesus Christ. So napakahalaga po nang madinig nila yung mensahe po, yung testimony po ni John the Baptist na mangha po mga Israelita. Ang sabi na, ito na. Ito ang tunay na propeta. Kasi sabik na sabik po ang mga tao. Isipin mo, 400 years na tahimik ang Diyos, walang message. Hindi po ba? Kung mangyari kaya sa panahon natin yon, 400 years walang church. Ano kayo mangyayari sa mga Kristiyano? Maghahanap kaya? No? Palagay ko, hindi. No? Yung iba nga, imbis na may excite, lalong nanlalamig. Amen po? Dahil ang Kristiyano, alam na natin, we are now in the last day, no, of the end times, ay maging masigasig po tayo na patuloy pong maglingkod at makinig po ng salita ng Diyos. Kaya nung madinig po ni John and ni Andrew, sabi ni John the Baptist, this is the Lamb of God who will take away the sins of the world. No? He is the Messiah. Ina-appear po ni John the Baptist. At ang madinig po ng dalawa, ano nangyari? Siya pala, sumunod sila. Di ba? So, pagdating po ng verse 38, ay makikita natin yung ikatlong grupo ng mga taong sumusunod kay Jesus Christ. Nung una, yung first group ay ito yung mga religious leaders na inimbestigahan siya. Then sumunod yung second group po ng mga sumusunod kay Kristo na nagpapa-water baptize.
At pagdating sa verse 38, ay yung mga disciple naman ni John the Baptist na sumunod kay Kristo. At sino ang mga ito? Sila po ang nagpatotoo. No? Verbal testimony po. Si Andrew, si Peter, si John, si Philip, si Nathaniel. No? These are all the Old Testament believers. A true worshiper of God. No? But bakit sabi kong Old Testament believers? Kasi wala pa New Testament noon. Amen? No, nananampalataya sila sa mga message ng Diyos through the prophets. Kaya sila yung mananampalataya. True worshipers of the true God. Kaya kilala nila kung sino ang Diyos at kilala nila na tunay na propeta si John the Baptist. No? Alam nila. Why? Because God is moving in their heart. Sabi ng Diyos, yan ang aking propeta. Amen po ba dyan, mga kapatid? So, na-excite po ba kayo sa Book of John? Sabi po ng limang ito, nung sila po yung nagpapatutuo sa Israel, doon sa kanilang mga kababayan, sabi niya, this is the prophet, that he is the Son of God, he is the King of Israel. No? Siya yung sinasabi ni Moses, siya yung sinasabi ng law, that one day, darating ang tagapagligtas. Siya yung propeta, siya yung the Son of God, he is the King of Israel. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus Christ na nagmahal po ng buong buo sa atin. Binigay ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba dyan? So, the first chapter is verbal testimony from John the Apostle from John the Baptist and from the 5 disciples of John the Baptist. Sila John, si Andrew, si Paul, si Philip, no? Si Peter, at si Nathaniel. Lahat po yan ay puro verbal testimony. At sinasabi nila, Jesus is God. Jesus is with God. Jesus is the light. Jesus is the life. Jesus is God in human flesh. Jesus is the Lamb of God. Jesus is the Messiah. Jesus is the one spoken of in all the Old Testament. Siya yung sinasabi ng Old Testament. Kaya pag binasa niyo ang Bible from the Old Testament to the New Testament, nakapokus yan kay Jesus. Amen? Siya po ang laging binabanggit magmula nang magkasala po ang tao during the fall of man. Sinabi na, pinrapisize na ng Diyos na ang kanyang anak ang tutubos sa kasalanan ng tao. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Amen? Jesus is the Son of God and He is the King of Israel. Yan po yung verbal testimony na pinatututuo nila sa first chapter po ng John. No? That all confession, no? Na makikita po natin sa chapter 1 pa lang. For 8 weeks po natin pinag-aralan. That means 2 months, isang chapter lang. At siguro, alam nyo na ngayon ng chapter 1, hindi na kayo maloloko. Tama po ba ron? No, alam nyo na. 8 weeks natin pinag-aralan yan. So, last Sunday, pinag-aralan po natin that John the Baptist presented to the people the gospel call. Sinasabi ko that the promised Messiah is coming now. Na pag sinabing gospel call, na ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng mga Kristiyano, ng mga preacher, na nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Tawag doon gospel call. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Amen? Nung ikaw ay tinawag ng Diyos, narinig mo ang sharing ng isang tao na nananampalataya kay Kristo. O narinig mo ang preacher. Di ba? O umating ka ng isang Bible study, nadinig mo yung teaching patungkol po sa gospel. Ibig sabihin nun, tinawag ka ng Diyos. No? Tinawag ka ng Diyos. Okay? So, ang title po natin noon, ang team natin doon, ay sabi ko, I have found the Savior. Di ba? Based on the context. There are 2 sides na makikita natin doon sa John chapter 1 verse 38. The human side na sinabi rito na sabi ni Andrew,
We have found the Savior. No? Sabi kasi ni John the Baptist, this is the Lamb of God. Kaya nung malaman niya, nalaman ni Andrew na siya pala yung pangako ng Old Testament, ng mga Old Prophets, si Jesus Christ, the Lamb of God, di ba? Ay, anong ginawa? Inanap niya agad yung kapatid niya. Sino yung kapatid niya? Si Simon Peter. Sabi niya, we have found the Messiah. That is the Christ. And he brought him to Jesus. Sabi niya, nakita namin, natagpuan na namin. In human sight, kala mo, natagpuan mo ang Diyos. Amen? Ikaw ang nakatagpo. No? That is on human side. Through the gospel call, nag-respond ka. At ang sabi, wow, natagpuan ko na ang tagapagligtas. Kasi nag-respond ka ng tama sa panawagan ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo, natagpuan mo na si Kristo. But on divine side, no? I found the Savior, Jesus. Like what happened to Philip, di ba? The first thing, the next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, come and follow me. No? Natagpuan niya. Jesus found Philip. But in divine side, actually, we never found Jesus. He found us. Siya ang umanap sa atin. Nag-respond ka lang ng tama. Ito yung tinatawag sa theology na effective calling. No? Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. Effective calling is an act of God, the Father, speaking through the human proclamation of the gospel, in which He summons people to Himself in such a way that they respond in saving faith. So, sinasabi rito, pagdating po sa salvation, ang Diyos po ang kumilos. No? At sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng tao, ng mga Kristiyano, ng mga preacher, tinatawag niya ang Diyos ang tao, lumapit sa Kanya. Nakita niyo po? At kapag ikay nag-response sa pananampalatayang nagliligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang effective calling. Kaya makikita niyo po, hindi po nababaliwala ang pagpapahayag niyo ng mabuting balita ng kaligtasan sa tao. Huwag po tayong tumigil dahil ikaw ang ginagamit ng Diyos na instrumento upang manawagan. Amen? Kaya lang ang tao talaga matigas ang ulo. Wala tayong magagawa doon. Si Lord na ang kikilos doon. Kung isipin po natin, in the divine side, ang Diyos talaga ang kumikilos. Ang problema, minsan ang tao ayaw mag-respond ng tama sa panawagan ng Diyos. Tingnan niyo po. No? Ang Diyos lahat ang kumikilos. Sa John chapter 6, ito po ang pagkakasulat po ni Juan. Sa Tagalog ko po kinuha para mas maliwanag. Ang sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Sasalita po si Jesus. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang huwag kong hayahang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Praise God. Nakita niyo po? Kung iisipin mo, kapatid, sa dinami-dami ng tao sa buong mundong ito, isa ka sa nakita ng Diyos upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Inilapit ka ng Diyos Ama sa anak upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pangako, pag namatay ka,
muli kang bubuhayin in the last day. Praise God. Amen? Di ba? That is the promise. Now, bakit ka natatakot mamatay? At one day, muli ka namang mabubuhay. Amen? Pag ikay muling nabuhay, perfect na ang iyong pagkatao. Right now, hindi pa tayo perfect. Nakagagawa ka pa ng kasalanan kasi nakatira ka pa sa katawang makasalanan. At one day, ang sabi ng Diyos, muli ko silang bubuhayin. Kaya lang, siguraduhin mo na ikaw ay merong relasyon kay Kristo. Natutuo ka. Paano mo malalaman natutuo ka? Ikaw lang nakakaalam niyan. Nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Amen? Hindi ka nagiging suwahil. Bumababa ang loob mo, nagiging humble ka. Kakaroon ka ng pag-ibig. Nagiging obedience ka sa mga elders. Nagiging obedience ka sa authority na pinagagawa sa iyo na hindi sumasalungat sa prinsipyo ng Diyos. Amen po ba dyan? At ikaw lang ang nakakalam na talagang totoo na ako kasi nababago ang aking pananaw sa buhay. Nawawala yung pagiging pasaway ko. Lumalawak yung pangunawa ko. Di ba? Nagkakaroon ako ng compassion sa kapwa. Nagkakaroon ako ng pagmamahal sa kapwa. Diyan mo makikita eh. Nawawala na yung mga masasamang salitang lumalabas sa aking mga bibig. Hindi na ako nakikiayon sa takbong masama ng mundong ito. Di ba? Ikaw mismo makakaalam yan. At ang Diyos. Hindi ko malalaman yan. Kung hindi ko kayo kasama na 24 oras. Di ba? Hindi naman tayo magkakasama ng 24 hours, di ba? Pag iwaiwalay na naman natin dito, may kanya-kanyang buhay na naman tayo. No? Tama po ba doon? Ikaw lang ang nakakalamat ng Diyos. So, nakita po natin doon sa last Sunday na pinag-aralan natin, nung ikaw'y matagpuan ng Diyos at nag-respond ka ng tama sa panawagan ng Diyos, sumunod ka. Katulad ni Andrew, nila John, nila Philip, nila Peter at Nathaniel, sumunod sila. At sa kanilang pagsunod ay hindi lamang sila nanatili sa pagsunod kay Kristo, sila po ay nagpa-disciple kay Jesus. Di ba? Kasama nila si Jesus sa lahat ng lakarin. At matapos silang maturuan ni Jesus, di ba? Sabi nga, they remain for the rest of the day, di ba? Ay tinuruan sila ni Jesus, senior nila ang gospel. At sila'y naging instrumento rin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng gospel para tawagin ang mga tao na lumapit kay Kristo. Kukuha niyo po? At in our times, dapat ganun yung ginagawa natin. Katulad tayo ni John the Baptist, no? Hinahawi natin ang karsada, yung dahan, sabi. Ako ang forerunner, taga-hawi lang ng dadaanan ni Jesus. No, hindi naman yung kalye lilinisin mo, di ba? Lilinisin mo yung puso ng tao. Sisi kayo. Sa pamamagitan po ng ating patutuo sa buhay at pagpapahayag po ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mga salita ng Diyos, nalilinis ang puso ng tao. Upang sa pagdating ng Diyos, ay malaya niyang tanggapin si Kristo sa kanyang buhay. Dahil hindi mananahan ng banal na Espiritu sa maruming puso. Amen po ba yan? Kaya kailangan linisin. Amen? Amen. At matapos mo ma-share ang gospel, sabi ko, kanino mo isi-share? Una, to your family. To your family circle, to your loved ones. Second, to your friends, to your neighbors. Diba? Dapat sinishare natin. At matapos mo ma-share, bring them to the gathering of the believers para patuloy pa nilang makilala ang Diyos at maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi po tayo narito para magpa-attendance lang. Amen? Para makita ng life group leader mo, uy, nakita ako ni Pastor, matin ako ng Sunday, ha? Hindi po. Dapat kaya ka narito, gusto mong purihin ng Diyos sa buhay mo, pasalamatan, no, declaring the goodness of God in your life. No, i-declare mo. Sabihin mo, for 9 months po tayong na-lockdown, nagkaroon ng pandemic, nandito tayo. Amen? Malakas tayo.
Amen po ba dyan? Amen. So, kaya sabi ko, ang challenge ko nung last Sunday ay, ikaw ba'y kontento na ikaw lang ang may buhay na walang hanggan? Ikaw lang ang merong kapayapahan at kagalakan sa buhay na ito? At kung hindi, yes ang sagot mo. Kung no ang sagot mo, sabi ko nga, proclaim the gospel of salvation to your family and friends, neighbors, and to the rest of the community na lang. Huwag na sa buong mundo. Dito na lang muna tayo kung saan tayo nakatira. Amen po? So, today, ang haba ng ng review, importante kasi, yung iba kasi wala no? John chapter 2 verse 1 to 12 ang ating pag-aaralan. Tapos na natin ang John chapter 1 at ito po binigyan ko ng theme na Jesus proves his deity by his ministry. So yung mga unang testimony nila ay verbal. But this time, in John chapter 2, ay iti-testify dito na si Jesus ay Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa, pamamagitan ng kanyang pagmiministeryo, sa pamamagitan ng kanyang ministry. Dito natin makikita yung first miracle na ginawa ni Jesus. Amen? So John is going to alternate now as we go through his gospel between the words of Christ and the works of Christ. Pinapakita niya yung word of Christ and the works of Christ. Is going to have us to look the statement of Jesus indicate his deity and the works he did that demonstrate and prove his deity only God can do. Na walang ibang makagagawa kundi ang Diyos lang ng lahat ng gagawin niya. Na hindi kayang gawin ng tao. At nakikita natin ito pasimula sa chapter 2. So si Apostle John, dito sa book of John, i-give us 8 signs. No? Pag binasa mo yung book of John, 8 sign, 8 miracles that Jesus did that are signs pointing to his deity. Makikita natin yung 8 miracles. No? Ano-ano po yon? In chapter 2, he turns water into wine. Yan ang inaabangan ng mga tumador Kung paano, ano ituturo ko dyan Ayan, pastor, yan na. No? Yung tubig, ginawang alak, nag-inuman sila. Diba? Second, in chapter 4, he heals a dying man. Ang miracle po itong ginawa ni Jesus at sign na siya Diyos. He cures a paralyzed man in chapter 5. In chapter 6, he creates food for thousands of people. Di ba? May pinakain siya, di ba, sa pamamagitan ng ilang tinapay at ilang isda. He walks on water at the end of chapter 6. Tama? In chapter 9, he gives sight to the blind. In chapter 11, he raises a man dead for days. No? Sino yun? Si Lazaro. He creates a meal in chapter 21, breakfast for his disciples. Nung muling pagkabuhay niya, tinawag niya, nagpipising sila. Ay, Jesus nag-iiyaw ng tilapia. Di ba? Yun. And then, the culminating miracle beyond the 8, he is raised from the dead. Another miracle. Ito bang mga dati nating sinasamba ng mga santo-santo na namatay, muli ba silang nabuhay? Ha? Hindi. Si Jesus lang ang namatay at muling nabuhay. Amen? So, that means si Jesus lang ang dapat sambahin at panampalatayanan. Maski na yung nanay niya sa lupa, hindi na muling nabuhay. Hanggang ngayon, naghihintay na second coming para muling mabuhay. Amen po ba dyan? So, yan yung mga wrong teaching na ating natutunan. So, lahat pong yung miracle signs na yan, na nirecord ni John, na 8 lamang, pero hindi ibig sabihin na 8 lang ang ginawa ni Jesus Christ. No? In chapter 20, verse 30, ito po yung pagkakasabi ni John. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book.
Marami pa pala. Hindi na lang naisulat. No? Kaya ayokong isipin ninyo na that is the only miracle Jesus did. No? Hindi po. Marami pa po siyang ginawa. No? They were a daily experience of those who followed Jesus. Every day of their experience, na pagsunod nila kay Jesus, marami silang nawi-witness. Namamangha sila. Kaya lalong tumitibay yung pananampalataya nila. Kaya nga, sinong mapalad? Sila o tayo? Ha? Tayo. Kesa sa kanila na nakasama na nila si Jesus. Sabi niya, mapalad ang naniniwala na hindi nakakita sa akin. Tayo yun, di ba? Maswerte tayo. Sila nga, nakita na nga nila, pa rin nila maniwala eh. Kasama nilang kumakain, nakakakwento si Jesus, and still, nagdududa pa rin. Di ba? Kaya sabi ni Jesus kay Thomas, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit naniniwala. At sino yun? Tayo po yun. Kaya mapalad po tayo kaysa sa kanila. In John 21 to 25, kinot ko to sa Tagalog para mas maliwanag. Pakibasa nga natin na sabay-sabay. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala ko, sabi ni John, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Grabe! Sabi ko, ano ba to? Idiomatic ba to o literal to? Kasi for 3.5 years, nag-minister si Jesus sa mundo. Makagagawa ba ang writer na hindi magkakasya sa buong mundo yung aklat pag ginawa? Hindi ba? Hindi ba naisip yun? Hindi na natutulog si Jesus sa pag-minister. Redeeming the time. Di ba? Hindi niya inaksaya yung oras na gawin yung pinagagawa ng Diyos Ama sa Kanya, na ipahayag ang kaligtasan sa mga tao. Pagalingin ang mga may sakit. Palakasin ang mga nangihina. Di ba? Ganun ginawa ni Jesus, di ba? Hindi siya nagpetik-petik. Hindi siya nagpaisi-isi. Tayo ngayon, paisi-isi mga Kristiyano. Di ba? Pag may pera, amen. Pag walang pera, diba? Malungkot. Hindi ako mapag-worship. Dapat nga, pag wala kang pera, lalo ka mag-worship para bigyan ka ni Lord ng pera. Na may pambili ng kakainin mo. Di ba? At kapag marami kang pera, the more ka lalo mag-worship para wala. Amen? Ganon dapat kasi lagi mong pinasasalamatan ng Diyos sa buhay mo, meron man o wala. Kaya sabi ni Pablo, natutunan kong maging managana at natutunan kong maging mahirap. Contentment siya. Kontento siya sa kanyang buhay. Tama po ba daw mga kapatid? Kaya nga po, ito yung ating pag-aaralan. Jesus proves His deity by His ministry. Ang tanong, what Jesus experienced in doing His ministry? Ano ang naranasan ni Jesus sa kanyang pagmiministeryo? Yung bang naranasan ni Jesus, naranasan nyo rin? No? Meron tayong tatlong tanong. 3 circumstances Jesus experienced when He started His ministry. Tatlong pangyayaring naranasan ni Jesus nang magsimula siya sa kanyang ministry. Hindi na isulat ni John na si Jesus, after na siya ma-water baptize, ay pumunta sa hilang for 40 days and 40 nights, nag-fasting siya. Tinest siya. Kaya after that, nung siya mag-start ng ministry niya, ay umalis na siya sa kanilang bahay. Niwanan niya na si Mary, nanay niya, at yung mga kapatid. Hindi, nag-focus na siya sa kanyang ministry. Makikita natin sa chapter 2 that we have the beginning of the Jesus public ministry. Dito nagpasimula ng public ministry si Jesus Christ. His ministry to the crowds, ministry to the people of Israel, and public ministry goes from chapter 2, verse 1 to the end of chapter 12. Makikita natin, from chapter 2 ng John hanggang chapter 12 ay public ministry itong ginawa ni Jesus Christ. Pagdating sa 13 and so on, private ministry
ang ginawa ni Jesus Christ. Doon siya nagpasimula kung paano niya minomold yung 12 disciples. But dito ay nakapokus siya from chapter 2 to chapter 12 sa public ministry. Amen po ba dyan? Yan yung ating sinisiris. Balikan natin si John. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. So, invited sila. Yung nanay niya, si Jesus at yung lima. No, yung lima. Yun yung 5 first disciple ni Jesus Christ. So, 3 circumstances, no, 3 karanasan ni Jesus. No, na na-experience siya sa kanyang pag-ministry. Una, Jesus was in the party. Wow! Hindi masamang umatin ng party, ng mga kasiyahan. Makikita nyo, laging umatin si Jesus sa party. Sa mga kainan, mga celebration, di ba? Huwag kayong maniwala doon sa mga teaching na, naku, pag ikaw, Kristiyano na, dapat ano ka na. Hindi. Kailangan enjoy life. Yan ang gusto ng Diyos. For His glory. Amen. Jesus was in the party. It is a party that exceeds all other parties because it is the most important event in the ancient world. No? In the life of people in a town, in a village. Ito yung pinakadakilang party na importante po sa maliit na probinsya sa province ng Cana. Ang Cana ay malapit sa Nazareth. No? At anong party yan? Wedding. Kasalan. Meron silang inatanan na wedding. Hindi po ba? Sabi niya, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. So, ito yung isang event, isang wedding na hindi basta wedding. Sa kanilang kultura during the time, kapag ang lalaki do ay na-engage na, ito yung tinatawag na betrothal, no? Meron ng kasunduan, ay merong 1-year preparation, planning and preparation para sa kanilang kasal. Bakit 1 year? No? Kasi, kinakailangan po, yung lalaki ay kinakailangan niyang ipagtayo ng bahay yung babae bago sila magsama. Bahay at fully furnished pa dapat. At ang lalaki po, ang siyang sasagot ng lahat ng gastusin sa kasal. Sa inuman at sa kainan. Sagot ng lalaki, ng grupo niya, walang gagastusin ng babae. Doon sa kanilang panahon, sa kultura na, maski na hanggang ngayon daw sa Middle East, ganun daw. Kaya sabi ng mga iba nag-abroad, kapag daw babae ang anak mo, mapalad ka. Kasi binibili ang babae sa kanila, binabayaran. Hindi basta-basta pinakakasalan. Kaya maswerte tayo mga lalaki, nasa Pilipinas tayo. Pag nag-asawa tayo, tatay at nanay natin sasagot. At doon pa tayo sa bahay nila titira, sila pa magpapakain sa atin. Di ba? Hindi yun. Aalagaan pa nila yung anak natin. Di ba? Pero sa kanilang kultura, pwede yun. Hindi papayag yung tatay ng babae na inibigay niya yung anak niyang babae sa lalaki na hindi kayang buhayin ng lalaki ang anak niya. Sinisiguro yun. Kasunduan po yun. Amen? At dyan ay nagkaroon problema yung lalaki. No? Muna natin ano yun. Masyado excited yung mga tumador eh. Diba? So Jesus being declared this man, being called to follow him, and they do so and end up in the town of Cana, yung mga disciple niya. No? Alam niyo po ba yung layo ng tina-travel nila ay 9 miles, no? Cana to Nazareth. At nung kinuha ko sa kilometer yun ay 14 kilometers, or more than 14 kilometers. Ang layo noon mula sa amin, sa Heritage, hanggang Libtong. Ganon kalayo. Pero, dahil during that time, wala naman sasakyan, lakad-lakad lang ang kotse, at mga farmer sila, mga fisherman, ay magkakakilala sila.
No, ang sabi nga dito ng mga writers na yung Nazareth daw, ang population nito ay nasa less than 500, maximum 500 ang mga tao doon. Kukunti lang ang tao. At possible na magkakamag-anak at magkakakilala pa to. Yung magkakaibigan. At si Nathaniel, na yung unang disciple ni Jesus Christ, ay taga-Cana. Kaya nang in-invite sila, kasama sila. Sama kayo sa amin. May kasalan doon. May chibugan. Di ba? Parang ganun yun. At posible rin na si Mary ay kilala nung ikakasal. Dahil si Mary po ay matagal tumira sa Nazareth. Di ba? From Egypt. Di ba? Dinala sila sa Nazareth. 30 years nanahan si Jesus sa Nazareth. Pagdating niya ng 30 years old, nag-minister siya. Sabi, matagal siyang nakatira sa Nazareth. Kaya kakilala nila yung mga tao doon at kamag-anak nila yung iba doon. Amen po ba dyan? Kinukwento natin to kasi para makita niyo yung istorya. Maintindihan niyo yung sitwasyon. So yung wedding na ito ay balitang-balita. Baga sa panahon niya, big time to. No? Pagka may kasalan doon, big time kasi. Kasi nga, dahil bongga. Sanlinggo kasi ang celebration. Kita nyo. 7 days. Kahinan at inuman. Ang laking gastusan yon. At hindi valid ang kasal hanggat hindi natatapos yung 7 araw. Kita nyo. Pag binasa nyo yung history, yung kultura po ng mga Jews, 7 days. On the 7th day, natapos sa celebration, sa kanya dadalhin yung babae sa bahay na pinagawa ng lalaki. Na fully par, saka lang sila mag-honeymoon. Nakita niyo po? Kaya sabi ko, maswerte tayo. Hindi ganun ang kultura ng Pilipino. Di ba? Kultura ng Pilipino rito, puro asa-asa. Pag nag-asawa na, asa pa sa parents. Pangit na kultura. Hindi mo ba? Pero sobra naman yung kultura nila. Pahirap naman sa lalaki. Kaya marami siguro matandang lalaki doon. Hindi makapag-asawa. Di ba? Bakit? Walang budget. Amen? So, yung generation na tumakbo na yan, 3 generasyon nila, no, 3 dekada na buhay doon si Jesus saka si Mary, no, ay marami silang kaibigan at marami na rin siguro mga kamag-anak na nandoon. No? Kaya hindi nakaka-surprise na nandoon sila kasi si Nathaniel, taga-Cana. No? Taga-Cana. At bago tayo pumunta doon sa first miracle na ginawa ni Jesus Christ na para ipatotoo na siya ay Diyos, ay gusto ko munang tignan natin dito yung importance ng wedding ceremony. Yung kahalagahan po ng kasal. No, this is very significant experience, not because of the wedding, although the wedding is important dito sa issue nito. Pero ang experience dito, yung ginawa ni Jesus Christ sa wedding. Yun yung important, yun yung significance experience na mararanasan ng mga tao na umattend ng wedding. Yung miracle ni Jesus. Na yung first miracle that it turned water into wine. Di ba? But before that, I want to explain first the importance of wedding covenant. Amen? Daan na ba kayo? Amen. Ito yung impression sa akin ni Lord eh. Kaya yung John chapter 2 na yan, tatapusin natin yan ng mga 2 o 3 linggo. Yung verse 1 to 12. Amen. The fact that our Lord did His first miracle at a wedding emphasizes the sanctity of that covenant. Binibigyan din ni Jesus yung kabanalan po ng tipan ng lalaki at babae na mahalaga po yung covenant. Sanctity. No, doon sa wedding po. Sabi nga natin, wedding matters. Mahalaga po ang wedding. Public covenant matters. Mahalaga yung public covenant na pagpapahayag po sa harap ng maraming tao. Maraming witness. Di ba ba? The ceremony matters.
Importante rin po yung may ceremony na merong magkakasal, merong magbabasbas. Dahil pag wala yung covenant, hindi po valid yan. Hindi masasabing legal ang kasal kung walang covenant, walang palitan ng covenant ang lalaki at babae sa batas natin. Kailangan sasabihin nila, I do. Hanggang hindi na sinasabing I do. Hindi valid yun. Wala nang gagaling po sa bibig ng lalaki at babae. Maliwanag po. Ganon din sa kanila. So, I will discuss today, those people are not married who just live together. People are married who make public covenant before God and before people. So, dalawa ang pag-aaralan natin. Yung mga taong nagsasamang hindi kasal at yung mga taong ikinasal na nag-covenant publicly sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao. Amen. Marriage is a condition of life designed by God, ordained by God, and authenticated in an open public covenant. Sabihin, mahalaga po. Design kasi ng Diyos to. Ano mang dinesign ng Diyos ay walang pwedeng magbago. At hindi pwedeng baguhin ng tao. Kung sino yung nag-design, siya lang ang pwedeng magbago. It is called in the Bible the grace of life. No? Biyaya ng buhay ito. It is the most wonderful and most blessed of all common graces. And we talk about common graces. Ano ba yung sabing common graces? Sa theology po, ang tawag ditong common graces, biyaya para sa lahat. Okay. Inano ko sa Tagalog at English. Ito ang pinamakataas at marangal at pinakamahusay sa lahat ng mga ugnayan ng tao. No, yung relationship, yung common grace, no, na tinatawag na grace of life. Walang ibang relasyon ng tao ang kasing ganda ng kasal. Amen po ba yan? Wala. Ito ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa lalaki at babae. The covenant ng marriage. Walang iba. No, walang ibang relasyon ng tao ang kasing ganda ng kasal. Amen po ba dyan? So, what we mean by that is grace gift from God to all people. Na yung grace na to na regalo sa lahat ng tao. Without regard to whether they believe in Him. Hindi na mahalaga kung ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos o naniniwala. Kasi common grace nga eh. Ibig sabihin, ang biyayang ito para sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. No? Common grace eh. No? Iba yung specific grace sa common grace. So, that's a common grace. Ano yung common grace na to? Okay. And all of the common grace, the beauty of the world. Di ba? Yung ganda ng mundo, ng creation. Mga mananampalataya lang ba nakakakita niyan? Di ba? Lahat ng tao. Di ba? Sumisikat ang araw. Di ba? Sa masasama at mabubuti, pinasisikat ng Diyos ang araw. Pinauulan niya. Pwede ba yung dito lang sumisikat sa mabubuti? Dito. O wala sikat ng araw niyo kasi masasama kayo eh. Hindi ba? Hindi ba? Pwede ba yun? Di ba? Nasa Egypt lang nangyari yun. Misa lang nangyari yun, di ba? Madilim doon sa Egypt, maliwanag doon sa Gosen, di ba? Sunset o sleep. Nakakatulog ka na mabuti, mahayos. That is grace. It is a common grace. Yung kalusugan, di ba? Lahat. No, a good meal, may kinakain ka masarap. Kanina nga, praise God, salamat sa church. No? Binigyan kami pan-lunch. Nakakain kami sa Chowking. Praise God, thank you. Falling in love. No? All the common graces, the epitome of common grace is marriage. Sabing epitome, the example of common grace is marriage. Ang pinakamagandang biyaya po ay walang iba kundi yung kasal. Amen. Sabi nga po, it is the best gift that God can give to humanity. In general, without regard to whether they believe or whether they know Him at all. Yan po yung best gift ng Diyos sa tao. Ito ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao.
mananampalataya man o hindi. Amen? Any society that honors marriage, any society that elevates marriage, a lifelong commitment openly, a covenant made and kept between a man and a woman who reared children in the bond of that love, any society that honors marriage will be blessed temporarily. Ano mang lipunan, lahat, no? Na ino-honor ang marriage, no? Pinapahalagaan ang marriage, pinalalaki nila ang kanilang mga anak na merong bond in marriage. Mabuti po yan ang pagpapala ng Diyos. Kaya pag kayo'y kinasal, siguraduhin ninyo na talagang mahal mo ang isa't isa. Hindi yung matapos kayong ikinasal, pag tagal-tagal, nag-aaway na kayo, nagkakasawa na kayo, hindi na kita mahal, pero wala naman magbabago. Pwede ba yun? No? Hindi na kita mahal pero hindi pa rin magbabago, susuportahan ko pa rin yung anak ko, susuportahan pa. Pwede ba yun? No? Bago kayo kinasal, dapat pinag-isipan mo muna. Ito na yung lifetime partner ko. Covenant po yan Wala na akong ibang titignan kundi ang asawa ko lamang pinakasalan ko sa harap ng Diyos, sa harap ng maraming tao. Amen? Wala nang iba. Dahil mahalaga po sa Diyos ang marriage. Dinisign po ng Diyos yan. It will prosper your relationship. It will be safe. It will be secure. It will know peace, kapayapaan, and less crime pag may kasal po. Safe ka. Hindi ka naiiwanan. Hindi katulad po nung napanood ko kagabi na, ano ba yun? Maalala mo kaya ba yun? Magpakilanman. Kawawa naman yung lalaki, no? Pinag-aral niya yung babae. Tapos binubugbog. Doon ako nakakita na ang lalaki ang binubugbog. Hindi babae. No? Nakakita, kadalasan babae ginugulpe. Pero doon, yung lalaki ang binugbog. Pinag-aral pa niya yung babae. Nag-abroad. Tapos nagpapadala sa tita. Di ba? Tapos nag-asawa ng ibang foreigner. Kawawan lalaki. Wala kasi si Kristo sa kanilang covenant. Amen po ba dyan? Pero kapag si Kristo nasa covenant nyo, hindi nyo gagawin yun. Ang lahat ng totoong anak ng Diyos na ikinasal sa harap ng Diyos, hindi gagawin yun. Hindi niya sasaktan ang mahal niya sapagkat sila'y iisa sa harap ng Diyos. Amen? Till death do us part, in sickness and in health. Di ba? Yan yung covenant kaya yung mga hindi kinasal, hindi nila alam kasi yun. Kaya, iba na nga, kinasal na nga, ganun pa rin no? Wala siguro talaga yung Kristo sa puso. Baka yung Christ nasa isa lang, wala doon sa isa. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag kayo nag-asawa, siguraduhin nyo, yung mapakasawa nyo, ay may takot kay Jesus Christ. May relasyon kay Kristo. Swerte na lang talaga yung iba nang kinasal sila na hindi pa talaga mananampalataya, pero nadala sa Panginoon. Pero bihira yun. Hindi lahat ganon. Pero kadarmihan po na nakita natin, matapos po, nawawala. Di ba? Marami na tayo experience dito yan, di ba? Mga kapatiran, nung girlfriend pa lang siya, nililigawan, umaattend ng church, kasi girlfriend pa lang Tama? Hindi pala si Christ ang pinupuntahan. Si Christine ang pinupuntahan. Hindi si Jesus Christ. Nung sinagot na siya, na i-date na niya, wala na. Wala na ngayon. May anak na. Hinanakan na nga. Ayaw pa pakasalat. Kawawa naman si babae. Yun yung consequence ng matigas na ulo natin. Tama po ba mga kapatid? Kaya dito sa church, lagi ko sinasabi, maging matalino kayo sa pagpili na magiging partner in life. Tama po ba dyan? Hindi tayo nagkulang dyan.
Amen? Lagi kong pinapahalalahanan na pahalagahan natin yung relationship na may basbas ng Diyos. Ito yung gusto ni Diyos, ito yung gusto ni Jesus na ma-witnessan na makita niya na ginagawa ng mga tao. Yung dinesign nila. No? Okay? So kapag ang kasalan sa pag-aasawa ay hindi pinaparangalan sa ating buhay, ay nagkakasala tayo sa harap ng Diyos. Sapagkat hindi natin napapalaki ang ating mga anak na ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang mga prinsipyo. Hindi natin alam, wala kasi tayong kaalam-alam patungkol po sa Diyos. Kaya ano nangyayari sa ating relasyon? Ang nangyayari po ay away-away hanggang gusto mag-iwalay. Napipilitan na lang magsama dahil sa anak. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag kayo kinasal, kaya kayong dalawa ang kinasal, hindi kayo ng anak mo. Di ba? Hindi yung sinasabi ng iba, kaya na lang ako nandito nagtitis dahil sa anak natin eh. Sino ba pinakasalan mo? Yung nanay o yung anak? Di ba? Huwag niyong ibuhos ang lahat ng buhay ninyo sa anak ninyo. Sapagkat yung anak mo, darating ang araw, bibigyan ka ng sakit ng ulo niyan at sama ng loob at one day iiwanan ka niyan. Pero yung asawang pinakasalan mo, hindi ka iiwan niya kasi siya ang magiging lifetime partner mo. Tama? Maraming na mag-asawa ngayon, masyadong lahat binuos sa anak, nakakalimutan na yung asawa. Kaya yung asawa tuloy nagluluko. Why? Binuos kasi sa anak. Wala nang ginawa kundi mag-picture. Hindi naman masama yun. Pero kung uubusin mo lahat, ang resources, ang panahon mo, no, kakapicture mo sa anak mo. Yung asawa mo, nakalimutan mo na. Di ba? Hindi tama yun. Kasi ang pinakasalan mo, yung asawa mo, hindi yung anak mo. Ang responsibility mo lang, palakihin mo ng tama ang anak mo na may takot sa Diyos. After that, iiwan ka niyan. Mag-aasawa yan. Di ba? Sino maiiwan? Eh di ikaw. Ang nangyayari, hindi lang yung anak ang umiiwan, pati ng asawa, iniiwan eh. Di ba? Kasi hindi tama ang relasyon sa umpisa pa lamang. Kaya mahalaga po, kapag kayo ay nagsama, mayroon tamang basbas ng Diyos at naiintindihan ng utak ninyo yung pinasok ninyong relationship. Amen? Why? Because our Lord, remember, our Lord honored marriage by attending and doing His first miracle at a wedding. Kaya siya umattend ng wedding kasi ino-honor niya ang wedding. At alam niya, sa wedding na yon, magpapasimula ang kanyang ministry dahil alam niya, gagawa siya ng miracle sa wedding na yon. Sa tingin niyo ba, hindi alam ni Jesus yun? Alam niya yun. Nakadesign sa langit yun. Yung ganong sitwasyon. He is powerful. He is omnipotent. Akala ba ni Mary, hindi alam ni Jesus yun, mangyayari yun? No? So next, i-explain ko yun. Alam ng Diyos yun. Kaya siya nandun. Na pinapakita niya sa mga disciples, sa mga tao, that He honored marriage. Sapagkat dinesign ng Diyos yun. No? Marriage is ordained by God. Siya po ang nagtalaga ng marriage. No? And what is God designed for marriage? Ano ba talaga ang disenyo ng Diyos pagdating sa marriage? Marriage has been a hot topic in our time. Alam niyo po ba, kaya na-impress ako, na-explain mabuti itong marriage ito, sapagkat issue ngayon to sa Congress, sa buong mundo, sapagkat ang Papa ay ina-allowed na sa Catholic ang same-sex marriage. Diba? Tama ba yan? Payag ba kayo doon? Nga? Ang mga tao ngayon ay confused, hindi na alam ano ba ang totoo.
Especially those people has no relationship with God. They were confused of those issues ng mga religious leaders na kung ano-ano ang inaalaw nila na pwede nang gawin. No? Nakakalungkot ka. Lahat na ng Q, di ba? Meron tayong ECQ, MECQ, GCQ, MEGCQ, LGBTQ. Meron pa doon. Di ba? May plus pa. Di ba? May LGBTQ plus. Ano pinag-iimbento ng tao. Kaya mga tao nako-confuse, naguguluhan. Ang mga Kristiyano na naniniwala sa Bible, na ang Bible ang kanilang final authority, that the Word of God, when it comes to marriage, ay hindi sila nako-confuse. Alam nila ang dapat gawin. Hindi sila confused. Alam nilang katotohanan. Sino itong mga taong nako-confuse? No? Ang mga Kristiyano hindi nako-confuse. Kung ikaw'y totoong Kristiyano, you're not confused doon sa dinisign ng Diyos. God is not the author of confusion. Remember that. In 1 Corinthians 14, sabi niya, for God is not a God of disorder, but of peace. He is not a God of confusion. Lahat ay inilalagay niya sa ayos. Kaya nga, kanina nag-worship, in-impress sa akin ni Lord eh. No offense sa mga na-late ha. Kanina pang umaga yun ha, na-obserbahan ko na. Na next Sunday, pagdating sa oras, exact 9 o'clock, kuklose na yung pinto. Para pati yung mga usher at yung mga taga-soldo makapag-worship din. In fairness naman sa kanila. Pagdating ng 4 o'clock, sasara na yung pinto. Kasi po, walang naiiwan tao sa baba. Baka masalisyan na naman tayo na mabubuting tao na nagnanakaw ng hindi kanila. Amen? Sama ng loob ko doon kaya lagi ko inulit. Napilitan tuloy tayong gumastos na bumili ng bagong laptop, di ba? Nanakaw po yung laptop kasi natin, baka hindi nyo po alam, di ba? Kasi nga po nasa baba, walang tao. Lalo na ngayon, tahimik. Ang mga demonyo nakahabang. Yung mga demonyo. Di ba? Hinaabangan na naman tayo. May mananakaw pa rin, meron pa doon, may CPU pa rin. Diba? So, hindi na po natin i-allow yun. Kaya po, please come before the time. Amen? So, sino yung mga nako-confuse? People are not married who just live together. Ito yung mga nalilito. Kaya hindi sila nagpapakasal eh. Hindi nila alam, mahalaga ba ang kasal? Papel lang naman yan. Alam mo ba, pastor, biblical din naman yung nagsasama lang kayo? Ha? Nabasa ko po sa Bible eh. Saan? Ano ba yung Bible? Binasa ko po, sabi doon, may kasalan sa kana. Sa kana ang kasalan. Ha? Di ba? Nabasa niyo ba yun? Sa kana ang kasalan. O, kita niyo, pastor. Okay naman pala. Ayun, Tagalog, kaya delikadong Tagalog. Out of context pa. Minsan lang nagbasa ng Bible, out of context pa. In-apply pa sa buhay, saka na ang kasalan. Grabe, no? Kaya okay magbasa-basa ng Tagalog, medyo punta kayo ng English, ha? Namamali kayo ng pamumuhay tuloy, eh. Amen? Ang dami talagang pasaway Kristiyano. Di na justify pa yung maling pamumuhay niya. No? Biblical daw. Ganon din yung mga lasenggo. Pastor, si Jesus, ginawang alak ang tubig. Ibig sabihin, pwedeng uminom. Di ba? Garalan natin yan. Sige. Okay. So yung marriage, in the Garden of Eden, ay dinefine na po ng Diyos yan. Nag-umpisa po ang marriage between Adam and Eve. Hindi ba? Kaya nga, Jesus reiterated God's design for marriage in the New Testament. Tingnan niyo po ang sabi. In Mark chapter 10, sabi po rito, subalit sa pasimula pa, nang likahin ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang, lalaki at babae. Hindi lalaki at lalaki. Di ba? Tama? Ano nilalang? Lalaki at babae. Hindi babae at babae.
Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Excuse me. So, sa harap po ng Diyos, ang lalaki at babae, pag kinasal, ay isa na lang sila sa harap ng Diyos. Kaya pag sinampal mo yung asawa mo, sinampal mo yung sarili mo. Pag sinagawan mo yung asawa mo, sinisigawan mo yung sarili mo. Nakukuha niyo po ba yun? Pag minumura mo ang asawa mo, minumura mo yung sarili mo. Doon sa kasal, ha? Pero hindi naman kayo kasal, hindi pa kayo isa eh. Dalawa pa rin kayo. Kaya pwede mo sipa-sipahin. Joke lang, ha? Joke lang. Kaya ganun nangyayari, di ba? Kasi hindi pa sila isa eh. Dalawa pa rin sila eh. Di ba? Joke lang po yun. Baka gawin naman ngayon. So, after God created, sabi, so God's first objective is creating marriage was to provide companionship. Ang purpose kasi ni Lord dito, companionship. No, di ba malungkot pa pag walang kasama? Na mahirap pong tumanda na nag-iisa ka lang. Sabi mo, lalo na kung marami kang pera, may bahay ka, tatanda ka, nag-iisa ka lang. Wala kang kasama, di ba? No, may mga kaibigan po akong ganyan. Hanggang ngayon walang asawa. Nag-iisa, malungkot ang buhay. No? Kasi masyadong nagpakasarap nung binata sila. Eh ngayon, wala na talagang makitang partners. Naubos na siguro yung partner nila. Kaya nag-iisa lang sila. Nagsisisi. No? He did not make another man for Adam so that he could experience brotherly affection. He created a woman from the man's own body and brought her to the man. Anong kinreate? Babae. Hindi ginawa ng Diyos ay lalaki para ibigay kay Adan. Di ba? Kundi, babaeng inugot sa kanyang tadyang. Kaya laman ng aking laman, buto ng aking buto, sabi ni Adan. Nang makita niya si Eva, wow! Sabi ni Adan, ito ang partner ko. Wow, kita niya si Eva, sexy. Binigay pa ng Diyos sa kanya, binasbasan sila. Diba? Kaya, naging masaya ang buhay ni Adan. Ang problema, naging under desire. Di ba? Sunod-sunuran dahil tulala. Ngayon sinabi ni Eva, ito ang prutas, kumain ka't kumain. Kain ka rin. Hindi. Tulala eh. Ang ganda kasi ni Eva. Ngayon mga lalaki, huwag kayong tulala ha. Si David, bakit natukso? Natulala kay Bathsheba. Di ba? Tulala. So, hindi po lalaki ang binigay ng Diyos kay Adan. Babae. Amen? Kaya yung mga, kung kilala nyo dyan, na lalaki-lalaki, babae-babae, pagsabihan ninyo. Lalo-lalo na kung kapamilya nyo, sawayin ninyo. Dahil pag hindi nyo sinaway, mananagot kayo sa Diyos. Sabi ng Jeremiah, ng Ezekiel 3, di ba? Na yung mga taong mabubuhay sa kasalanan, hindi mo sinabihan at nakamatayan nila nabubuhay sa kasalanan, ikaw ang mananagot sa kanilang dugo kung hindi mo sila sinabihan. Amen po ba yan? Pananagutan po natin yun. Huwag po natin i-tolerate yung mga mahal natin sa buhay na nabubuhay sa masama. Amen? I suggest, no, kung tayo po ay hindi pa natin nagagawang parahan yung ating relationship na tayo nagsasama pa rin, no? Ay huwag muna tayo mag-communion. Amen po ba dyan? Kasi nagkakasala lang tayo sa katawan ni Kristo. Yung curse lalong lumalaki in judgment. So pag naayos mo na, pag pray, Lord, tulungan mo ako maayos to, di ba? We don't condemn you. But we encourage you to settle everything. No? Gusto namin ayusin ninyo yung buhay ninyo. Kasi mahalami kayo, gusto namin na yung blessing ni Lord ay bumuhos sa inyo. Bagamat mahal ka ng Diyos, yung biyaya bumubuhos patak-patak lang, di ba?
Pero kapag sinunod mo ang Panginoon, He will open the floodgates of heaven. Di ba? Pag floodgates ang binuksan dyan, ay babaha ng pagpapala. Amen po ba dyan? Biblical po yan. Amen. So, with the woman, Adam could experience a deeper kind of intimacy than he could with a man. Mas iba ang intimacy niya sa babae kaysa sa lalaki. Pwede ba magkaroon ng intimacy ang lalaki at lalaki? Di ba? Babae. Anong pang purpose ng companionship at marriage? Is to produce, mag-create ng baby. Sabi niya, be multiply. Di ba? Magpakarami. Punuhin niyo ang mundo. No? Di ba? Kaya ba natin punuin ang mundo? Pag napuno ang mundo, darating naman ang pandemic para mabawasan. Gulo no? Di mo maintindihan. Di ba? Mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay alam ng Diyos yan. Walang lumalampas sa kanyang kaalaman na nangyayari. Alam po ng Diyos yan. You know what is best. No? Tingnan po natin. God created male and female, bodies and soul, to complement each other in such a way that they become one flesh in marriage. Di ba? Inabot, di ba? Inabot ni Lord, siya yung father, siya pa rin yung ceremony ng kasal. No? Kasi wala pa yung nanay at tatay. No? Wala pa nanay at tatay sila. Ngayon makikita mo, mag-iisip ka eh. Bakit sinabi doon kagad na iiwan ang parents? Wala namang parents pa yung dalawa eh. Prophetic po yun eh. Di ba? Yun po yung mangyayari. Iniwan nga nila ang parents nila. Sila ba yung parents nila na during the time? Ang Diyos. Iniwan nila, pinalaya sila sa Garden of Eden kasi sa kasalanan. No? Isipin mo, bakit binanggit yun? Wala pa naman parents na pinapakita doon si Adan at Eva. Iiwan ng lalaki ang babae ang kanyang magulang. Nabasa niyo po ba yan? O hindi? Sino nakabasa? Parang isa lang yata. No? So God's designs for marriage is that it be unique union between a man and a woman in a covenant for life. Ibig sabihin, God's design includes sex, the consummation of that union which is to be experienced only between a married couple. Ang sex po is a gift from God for married couple. Ginagawa lang po ito ng mag-asawa. Hindi dapat ng hindi mag-asawa. Ang sex po ay kinakailangan ay mayroong blessing from the Lord. Huwag muna kayong magsisex hanggat hindi kayo kinakasal. Amen? Yan po ang design ng Diyos. Huwag muna kayong magkikis-kis-kis. Lalo na yung mga bata ngayon, mga young ones, mga maiinit ang dugo niyan eh. Di ba? Madikit lang yan. Iba na nararanak. Parang may electricity ba? Parang nag-ground. No, yung mga teenager, mga young ones, pag nadikit, nanginginig yan eh. Hindi ka tulad namin mga senior, kahit anong dikit, wala na. Iba na kasi yung aming pananaw. Amen? Pero yung mga bata pa, lalong-lalo na yung mga single, nako. Ingat-ingat po kayo. Especially yung may mga relationship, avoid po na yung touching, yung mga akbay-akbay, kissing. Avoid that. Baka kayo mahulog sa tukso. Amen? God is watching you. Amen? Bakit ko po nasasabi yan? Dumaan po ako sa pagiging teenager eh. Di ba? Naging binata po ako. At nung ako'y binata po, ay napaka-bait ko. May madikitan lang ako nung nag-imagine na ako. Ha? Ganun po kasi mga binata. Wala pong lalaking hindi dumaan sa stage na yan. Dumadaan po yan, maniwala kayo. Kaya dapat kayo, mag-iingat kayo, mga young ones.
Ang sabi ko po sa inyo yan para malayo kayo sa temptation. Amen? Noong time na binata ko, naalala ko noon, pag sakay ng jeep, di ba? Minsan may makakatabi kang babae, bisa sleeveless pa, di ba? Nag-aaral ako pag nadikit yung braso. Iba na ini-imagine mo. Iba kasi yung pag nagdikit yung flesh to flesh eh. Di ba? May electricity yan eh. Ang lakas ng ground niyan, di ba? Iba yung nararamdaman. Lalo-lalo na kung walang Kristo sa puso't isip. Iba, marumi lagi ang iniisip ng tao. Puro laman ang iniisip. Amen po ba dyan? At ang sabi ng Bible, ginagawa lang dapat yan ng couple na binasbasan ng Diyos. Ibig sabihin, covenant in marriage. Amen? Okay. Mahalaga ba yan? Any sexual expression outside the marriage covenant is sin. Ano bang sexual na ginagawa outside marriage is sin. Kasalanan po. Amen? Kasalanan. At least alam na natin. Hindi po intentional to. Ito talaga yung nais ni Lord na dalhin ngayon na ayon sa context po. The sexual union was designed in part to bring forth children who are to be raised in the nurture and admonition of the Lord. Bilang mga magulang po, ang responsibility po nila ay in-nurture, alagaan ng mga bata at sa mga turo po ng salita ng Diyos. Paano kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ano ituturo mo sa mga anak mo? Di ba? Kaya kailangan ng mga magulang nagbabasa po ng salita ng Diyos at nakikinig, nag-aaral. Kung puro laro, puro Mobile Legend lang ang pinag-aano mo dyan. Tanda-tanda mo na, may asawa, anak ka na, Mobile Legend ka pa rin. Di ba? Ano pa yung isang laro? Call of Duty. Di ba? You're wasting your time. Instead na nagme-meditate ka ng Word of God, inuubos mo yung oras mo doon. Walang masama maglaro. Pero bigyan mo ng oras. 1 hour, 30 minutes. Tapos yan, naaral lang ulit ako sa salita ng Diyos. Meditate ako. Di ba? Hindi yung buong araw mo, ubos mo yung oras mo dyan. Di ba? Kung may asawa ka na, dapat ang focus mo, family. Paano ko ba ino-nurture ang family ko? Paano ko alagahan? Paano ko sila pangungunahan for God's glory? Alam niyo ba isang successful parents? Hindi ko sinasabing successful ka pag nakapagpatapos mo ng pag-aaral ng anak mo. Hindi pa yan sa success. Sa akin po, para masabi kong ako'y successful, ay napalaki ko yung anak ko na may takot sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Hanggang mamatay ako at makita ko sila na may takot at naglilingkod. Sasabihin ko, successful ako as a parents. Amen po ba dyan? Nagpalaki ka na may godly children. True godly children. Amen po ba dyan? Yan masasabi mo, successful ka. At meron kang reward sa langit. Pagdating mo doon, good. Nagpalaki ka ng mga tao na matino. Amen po ba yan? Yun po, para mo masabing successful ka bilang parents. No, lumaki ang anak mo na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, katulad po, no, dinisign ng Diyos, ang marriage ay isang larawan po ng union with those He calls in His own. Doon sa mga tinawag niya, katulad po tayo po ay tinawag ng Diyos dalhin sa Kanyang kaharian. He called us to bring us in His kingdom. Kaya nga nung ikay nanampalataya, sabi, you have the right to become children of God. No? At ang Diyos po ay nalulungkot kapag ang Kanyang karelasyon ay nagkakasala sa Kanya. Isipin niyo po, ano ang mararamdaman ng lalaki
kapag siya'y niloko ng asawa niyang babae, sama ng loob, di ba? Galit, sama ng loob. Di ba? Kinaliwa ako ng asawa ko. Di ba? Pinagpalit ako sa ibang lalaki. At yun din ang nararamdaman ng Diyos sa kanyang mga anak na siya ay nilapastangan, nagrebelde. Kinumpara ni Jeremiah yung nararamdaman ng Diyos sa Israelita na nagrebelde sa kanya. Masama ng loob. Nasa Bible ba yung pastor? Oo. Kung papaano sinabi ko sa inyo sa Bible, yung kagalakan ng Diyos sa kanyang mga anak ay katulad ng isang lalaking ikakasal sa kanyang babae. Ganon yung overflowing joy. Ganon din yung galit ng Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 20. In Jeremiah chapter 3 verse 20, ang sabi rito, like a woman unfaithful to her husband, so you, Israel, have been unfaithful to me. The Lord says in Jeremiah 3:20. Ang sama din ng loob ng Diyos. Parang yung babaeng unfaithful, ay kayo, katulad kayo, mga Israelita, unfaithful din kayo sa akin. Sama ng loob ko. Di ba? So in the New Testament, marriage is used as an illustration of Christ and His relationship with His bride, the church. Sipin mo, tayo ang bride ni Jesus. Tayo yung pakakasalan ni Jesus. Paano kaya yung mag-asawa, ang lalaki hindi nagsasama? Sabi ko nga, kung ikaw ay gusto mo maging maayos sa harap ng Diyos, kausapin mo yung asawa mo kung bakit tayo kapakasalan. Tanong mo, mahal mo ba ako? Oo. Ba't tayo mapakasalan? Di ba? Pakakasalan mo ba ako? Pag sinabi ng lalaki, hindi. Huwag na tayo magpakasal, okay na to. Anong dapat mong gawin? Sino pipiliin mo? Yung lalaki o si Lord? Alam niyo po, isang magandang patutuan, nasabi ko na si Connie Reyes, di ba? Kilala niyo si Connie Reyes. Di ba, ang tagal niya naging kalibin si Vic Soto. Di ba? Mahal na mahal niya si Vic Soto eh. Pero siya ay na-sharean po ng gospel. Ang alam ko nakapag-share sa kanya si Meli Tagasa, yung teacher sa school bukol. Di ba? Ayan. Alam niyo ba sila ay nagpupunta pa ng Prayer Mountain? Hindi po madali kay Connie Reyes na iwanan si Vic Soto. Hindi siya ganun kadali umiiyak yun sa Panginoon. Humingi ng strength, revelation, anong tamang gawin niya. Ang lagi lang naman sinasabi ni Lord na tamang gawin, iwanan mo eh. Di ba? Kaya bilang tao, gusto natin, baka meron pang ibang way. Dahil mahal mo, di ba? Nagdesisyon siya. Iniwan niya. Pinagpalit niya si Vic Soto kay Jesus Christ. At anong naranasan niya? Kapayapahan, kagalakan, at blessing. At ngayon, siya'y may anak na mayor ng Pasig. Di ba? Kaya magdesisyon ka. Kapag ayaw kang pakasalan ng asawa mong lalaki at may anak na kayo, ako, hindi ako nagsasuggest ng mag-iwalay sa mag-asawa. Pero sa naglilibin, iwanan mo. Visit ka, sabihin mo. Totoo. Kesa naman, datnan ako ni Lord na nabubuhay sa kasalanan, hindi ako pupunta ng langit sa impyerno ko. Pero kung gusto ka naman pakasalan, for a certain problem in the law, you pray na maayos nyo. No? Ayusin nyo. Pero wala namang problema sa batas. At ayaw ka lang talaga pakasalan, layasan mo. Di ba? Anong pipiliin mo? Si Jesus o yung asawa mo na ayaw kang pakasalan? Di ba? Choice mo yan. Di ba? Choice natin yan. Kaya ito, yung ginawa ng Bible, sinabi ni Pablo, tayo ay pakakasalan ni Jesus. Kung ayaw mo akong pakasalan, sabi mo sa lalaki, visit kang asawa ka, kung ayaw mo akong pakasalan, gusto ko pakasalan ako ni Jesus. Amen. Paano kang pakakasalan ni Jesus kung naglulublob ka sa kasalanan? Kuha niyo po.
Amen po ba dyan? Amen. Maliwanag po ha. Walang personalan to. Gusto lang ni Lord tama ang buhay natin. Sabi nga ni Paul dito, no, sa Ephesians, saka sa 2 Corinthians, sabi niya rito, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Katulad ni Pablo, ang nais ko rin po ay pagharap mo kay Kristo, virgin ka sa harap ng Diyos. Malinis ka, ibig sabihin. Ayaw ko na one day na merong mga member ng church na itataboy ng Diyos sa kanyang harapan dahil hindi sumunod sa kanyang salita. Dahil ang puso ko, ang desire ko, lahat tayo ay pumasok sa langit. We have to maintain the purity of the Church of Christ. Yung kalinisan ng iglesia ng Panginoon. Amen po ba dyan? Yun po yung puso ko eh. Yun po yung desire ko eh. Katulad ni Pablo, na i-present kayo sa harap ng Diyos na malinis. Amen? Amen. Sana ganun din po kayo. So God's designs for marriage is that it be an unbreakable covenant such as God has made with His people. Na isang unbreakable covenant na hindi masisirang covenant. May covenant tayo sa Diyos, di ba? Tingnan niyo po, when God designed marriage, He pronounced it very good. Di ba? It was very good. Masaya yung lalaki, sabi. Di ba? Dinisign yan eh. And it still pronounced it good when we follow His design. Kapag sinunod po natin yung dinisign ng Diyos ng marriage, sabihin ni Lord, it's good. Natutuwa po ang Diyos. Dahil sinusunod natin yung kanyang mga prinsipyo at dinisign sa buhay natin. Maliwanag po mga kapatid. Lahat ng kabaliktaran ng kanyang disenyo, kabilang dito yung diborsyo, yung annulment, yung pakikiapid sa sexual, mga aktibidad na homosexual, ay sumisira sa mga pamilya. No? Sa makatuwid ay umihina ang lipunan, ang relationship. Nagiging immoral ang lipunan kapag ang pamilya po ay immoral. Why? Because a family is a small unit of the society. Kaya kinakailangan sa pamilya pa lang ay maayos po ang moralidad. Para paglabas niya ng community, maayos po. Kapag lahat po ng bawat pamilya maayos ang buhay, maayos po ang community. Maayos ang barangay, maayos ang city, maayos ang buong bansa. Amen? Na nagpupuri sa Diyos. Imposible ba mangyari yon? Posible po yun. Kung talagang susunod ang tao. Amen? So, ang design po ng Diyos, marriage, and the only one qualified to give us instruction about how to use His gift, we do well when we decide to follow His design for marriage. Magiging maayos po ang buhay ng relationship natin kapag nag-decide po tayong magpakasal. Amen? So ako po ay may kakasal sa December 15, taga Pantok. Nagpa-counsel na po sila. Binigyan na namin ng certificate of pre-marriage certificate. Kasi bago po natin ikasal, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na konting seminar. Papaunawa yung kahalagaan po ng relationship. Amen po ba dyan? So, second, na na-experience ni Jesus sa kanyang ministry, ay He turned the water into wine. Merong problema sa kasalan. Sa Kana. Yung kasalan sa Kana ay nagka-problema. Next week po. Para sa mga tumador. Pag-aaralan natin yon. Bibitin muna natin. Amen? Bitin muna natin yung mga gustong-gusto madinig yung pwede namang uminom ng alak, pastor, di ba? Ayan. Bago kayo umuwi, para may kapayapaan kayo, pwede naman. Pwede naman. Pero next week natin, pag-aaralan kung bakit pwede at hindi. Amen po ba dyan? So, may natutunan po ba tayo?
Ano po ang conclusion? Tayo pala tayo tumayo. Sabihin natin, God designed marriage that we must honor. Amen? Dinesign po ng Diyos ang kasal na dapat natin parangalan at igalang. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na ipinahayag niyo po ang iyong design po sa bawat isa, na hindi po kayo nalulugod sa